Alam niyo po merong isang bata na naglalakad kasama ang kanyang ama 'no, sila po ay maghawak kamay. Bigla pong namatay ang ilaw 'no, at, biglang dumilim ang kanila pong nalalakaran. Napansin ng tatay na hindi naman natakot yung kanyang anak. Tinanong niya ito, "Bakit hindi ka natakot?" Ang sagot ng bata, "Kasama kasi kita, daddy." Yan. Sabi po sa teksto sa Deuteronomy 31:6, ito po ang sabi, "Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matatakot ni manglulupaypay man sa harap nila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang siyang sasama sa iyo, hindi kanya pababayaan ni iiwan man." Alam niyo po, ito po ay, inutos ng ating Panginoon sa kanyang bayan na maging matatag at matapang sapagkat siya mismo ang sumasama sa kanila. Hindi siya kailanman nabigo at hindi niya sila iniwan. Nakatayo ang Israel 'no, sa gilid ng lupang pangako. Sa sandaling iyon, hindi po sinabi ng Diyos na magtiwala ka sa sarili mo. Ang sabi niya ay ano daw, magpakatatag sapagkat ang Panginoon mong Diyos ang sasama sa iyo. Sa Biblia po, ang lakas ay hindi self-confidence. Ito po ay God confidence. Sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 553. Ang tapang ay sumisibol kapag alam ng tao na kasama niya ang Diyos. Hindi po sa sarili po nating tapang tayo po ay mananagumpay. Sa pagtitiwala lang natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya magtiwala tayo ng lubos sa Kanya. Nabasahin po muna natin ulit sa English, Deuteronomy 31:6. "Be strong and of good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He is that goeth with thee. He will not fail thee nor forsake thee." Ulitin po natin dahil ito yung memorize natin for the whole day, no? Deuteronomy 31:6, "Be strong and of good courage, fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that goeth with thee. He will not fail thee nor forsake thee." No, napakaganda po no nitong teksto na ito sa bawat isa sa atin. At kung titingnan po natin, yung confidence natin ay hindi iyon ang ating pong dapat pagbasihan. Magiging malakas po tayo dahil sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, meron po tayong 6 na puntos po dito sa ating pong teksto. No? At gagamitin po natin yung acronym na STRONG. Yan, talaga STRONG. Strong. Kailangan po natin maging matatag. Yung unang puntos, letter S, strength comes from God. No? Ang lakas mo ay hindi sa atin. Ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Letter T, take courage, not fear. No? Lakasan daw po natin yung ating loob. Huwag po daw tayong matakot. No? And letter R, remember God goes with you. No? Tandaan po natin, nakasama natin ang ating Panginoon palagi. Okay, letter O, overcome because God never fails. Mananagumpay tayo, hindi dahil sa tayo ay hindi nagkakamali, kundi ang Diyos. Hindi po siya nabibigo. Okay, and letter N, never forsaken by the Lord. No, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. And pinaka-last sa ating pong acronym ay letter G, go forward in faith. No? Sumulong tayo na meron pong pananampalataya. So tingnan po natin itong mga yung 6 na puntos, no? Dito po galing sa text na ito. Sabi po sa una, no, strength comes from God, not self. No? Alam niyo po, minsan dahil iniisip natin na magaling po tayo, no? Tayo po ay nananalig sa sarili po natin. Ang sabi po doon, be strong. Now, kung ito ay titigil na tayo doon, ay maaaring sabihin natin, okay, sa sarili ko, no? Hindi po iniutos ng Diyos ang isang bagay na hindi po niya ibibigay sa atin. Alam naman po niya kasi na tayo po ay mahina. Kung iniutos na niya na magkaroon tayo ng lakas, siya ang pinanggagalingan po nito. No? Ang lakas sa Biblia ay hindi po lakas ng katawan, hindi po tibay ng emosyon, kundi yung lubos na
pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Diyan kasi nanggagaling po ang ating lakas. Sabi po sa Isaiah 41:10, I will strengthen thee. No, kanino daw? Sino daw panggagalingan ng kalakasan po natin? Ang ating Panginoong Diyos. Kasi siya po ang magpapalakas sa atin. Sabi po sa Ephesians 6:10, be strong in the Lord. No? Tayo po ay magiging malakas sa ating Panginoon. Yun lang po yun eh. Para lang yung parang cellphone din po yan, di ba? Kapag kayo ay nasa lugar kung saang wala pong charging point, no? Ay wala talaga, manghihina talaga kayo at mauubos ang battery ng cellphones po ninyo. So anong gagawin niyo? Pupunta kayo sa labas sa may mga outlets o kaya sa loob ng bahay at doon isasaksak niyo yung cellphone ninyo at nagiging malakas yung cellphone po ninyo, no? Nagkakaroon ng energy. So ganun din po tayo. Ang ating Panginoong Diyos ang nagpapalakas sa atin. Sabi sa Education, page 253, ang tunay na lakas ay nagmumula sa pag-asa sa Diyos. No? True strength comes from dependence upon God. Kaya kailangan po tayo ay umasa. Huwag po nating sukatin yung ating pong gawa. No? Kaya po natin. Sukatin muna natin yung kapangyarihan ng Diyos, no? Na siyang kasama po natin. Which is, hindi naman natin masukat ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Everlasting po. And very powerful. No? So, kung tayo po ay nais nyo, hindi kayo manghina, o kaya hindi kayo mahulog sa mga pagkakasala, doon tayo. Pumunta tayo doon sa malapit, sa charging point. Doon lumapit tayo sa ating Panginoon. So, yan po yung first point. Yung second ay letter T, no? Doon sa ating pong acronym na strong. Take courage, not fear. Sabi po doon sa text, and of good courage. Fear not, no? Piliin daw po natin na biging matapang at hindi matakot. No? Dahil yan ang binabanggit sa atin. Yung tapang po ay hindi kawalan po ng takot actually, no? Ibig sabihin ba, dahil matapang ka, hindi ka na natatakot? Hindi po. Tayo pa rin ay natatakot. Kundi ito po yung pagsunod kahit tayo po ay natatakot. Hindi sinasabi ng Diyos na walang panganib, no? Pero sinasabi niya, huwag hayaan, no? Mapuno tayo ng takot o manguna ang takot sa atin. Bagkus tayo po ay magkaroon ng tiwala, magkaroon ng pananampalataya. Sabi po sa Psalm 27:1, the Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Ang ganda po ng awit ni David. Di ba po? Ang Panginoon ang kalakasan, no, ng ating pong buhay. So, kung ang Panginoon ang kalakasan po natin, sa Kanya galing ang ating pong mga strength, sa ating pong mga kalakasan, sa ating pong katawan, sa isipan, sa emosyonal, kanino po tayo matatakot? Wala po dapat tayong katakutan kapag kasama po natin ang ating Panginoon. Ayun pa yung sabi sa 2 Timothy 1:7, God had not given us a spirit of fear. Now, kanino po galing? Kung hindi tayo binigyan ng ating Panginoon ng spirito ng takot, kanino po galing yun? Alam na natin. No? Kailangan pa bang i-memorize yan? Galing sa kaaway ang spirit ng takot. Ganon din ang sinabi niya kay Eva. No? Binigyan niya ng doubt si Eva at ganon din tayo. No? Binibigyan tayo ng kaaway ng doubt sa ating pong buhay. Siya ang nagbibigay ng takot sa atin. Ang kailangan po natin ay magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos para hindi po tayo matakot. No? Sabi pa sa Testimonies, Volume 5, faith is courage in action. Yun daw po pala, kailangan natin ng pananampalataya para tayo po ay mawala yung ating pong takot. Mapalitan po ito ng tapang. It will be changed with courage. Fear to be changed with courage. We need to have faith. No? Kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya. Maaring magsalita ang takot, pero ang pananampalataya ang dapat masunod. Maaring nakikita po natin yung mga nakakatakot na bagay o sitwasyon sa ating pong paligid, pero kapag nandun, hawak-hawak po natin ang salita ng ating Panginoon at tayo po ay nagtitiwala sa Kanya, ating pong pinanghahawakan ng pangako na hindi nabibigo ng ating Panginoon, ay
Alam ko po na hindi tayo matatakot at mawawala yung agam-agam natin sa ating pong puso. Okay? Ang pangatlo po, doon sa ating pong acronym, the strong. Okay? Remember, letter R, remember God goes with you. Ayun po ang maganda. No? Alalahanin po natin, sabi po sa text, for the Lord thy God, it is He that goeth with thee. Hindi po kung sino lang. Hindi po kung sinong tao na iniisip natin na, kasama ko naman si President o kasama ko naman yung kung sino pa bang inaasahan po natin. Hindi po yon. Ang mag-aalis ng takot sa atin, if we always realize that the Lord God goes with us. Yan po ang mag-aalis talaga ng takot sa ating pong isipan. Kahit ano pa yung kinakaharap ninyo sa buhay. Hindi tayo matatakot, meron tayong peace, makakatulog tayo ng ayos, no? Hindi tayo magkakasakit dahil hindi tayo napupuyat. Dahil sa tayo ay nananalig. No? Hindi po ipapadala ng Diyos sa kanyang bayan na siya lang ang mag-isa. No, yan po ang sinamahan talaga sila ng ating Panginoon. Kaya nga kung saan man tayo isugo ng ating Panginoon, naroon ang ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo iniiwanan. Sa Exodus 33:14, my presence shall go with thee. Ang presensya daw po ng ating Panginoong Diyos ay sumasa atin. No? Kaya hindi po dapat tayo matakot. Now, kayo po ba'y natatakot ngayon? Alalahanin po natin, no, mga kaibigan, na ang Panginoon ay kasama po natin. Hindi po tayo iniiwan. Hindi ko po sinasabi yan. Siya mismo, ang Panginoon mismo ang nagsabi sa iyo, kaibigan, na hindi kanya iiwanan. I am with you always. Sabi niya sa Matthew 28:20. Kaya nga, kung saan tumatawag ang mga responsibilities po natin. Ang ating Panginoon naandun na, nauuna na po siya. No? At kung ano yung mga kinakaharap po natin na parang hindi po natin alam kung ano yung future natin, ang ating Panginoon, He is already there. No? Huwag po natin sabihin, nag-iisa lang ako. No? Lagi naman na parang ako lang. Pero ang ating Panginoong Diyos, sinasabi po niya, ako'y nariyan, kasama mo ako. Ito ay isang napakagandang pangako na lagi po dapat nating alalahanin. May problema kayo sa buhay, kasama mo ang Diyos. No? Hinaharap mo ang mga pagsubok na parang napakabigat, kasama mo ang Diyos. Okay? At ang pang-apat po na puntos, yung letter O, overcome because God never fails. No? Mamumuhay tayo na tayo po ay nanagumpay sapagkat hindi sa ating sarili na tayo managumpay dahil ang ating Panginoong Diyos ay hindi pa siya natalo. Lagi rin po siyang nananagumpay. Marami pong mga tao ang nabibigo. Maraming mga leader ang nagkukulang. Pero ang Diyos, no, hindi po siya kailanman nabibigo. Ganon din tayo. Tayo po ay hindi mabibigo kung ating laging kasama ang ating Panginoon. Sa Joshua 21:45, sabi po dito, there failed not aught of any good thing. No? Wala daw pong nagkulang. No? Walang anumang bagay ang hindi nagawa. Dahil ang ating Panginoon, hindi siya nabibigo. Ang mga mabubuting bagay ay nararanasan po natin dahil ang ating Panginoon ay kasama po natin. So 1 Kings 8:56, not one word had failed. No? Sa lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon, ni isa, wala pa pong nabigo. Alam nyo, minsan tayo, no? Mga magulang tayo, alam natin na tayo po ay nagkukulang. Merong mga pagkakataon na nagpa-promise po tayo sa ating pong mga anak, pero hindi po natin nagagawa. Why is it? Sometimes tayo po ay nagkukulang sa ating pong mga anak just because we say things haphazardly. No? Ano ibig sabihin haphazardly? Meron tayong mga pinapangako sa ating pong mga anak na hindi naman natin iniisip na i-fulfill talaga. Katulad lang ng halimbawa, yung anak ninyo ay paalis na kayo, umiiyak, mami, sama ko. Anak, may tatrabaho, may gagawin si mami, hindi ka pwedeng sumama. Yan.
pero iyak pa rin ng iyak yung anak mo, 'no, para tumahan yung anak mo, 'no, sinasabi mo, "Sige, huwag kang mag-alala, pagdating ko meron akong Jollibee." O yung anak mo, "Oh, sige mami, Jollibee, Jollibee, Jollibee." Yung anak mo tumigil na, 'no, hindi na siya umiyak. Ikaw naman ang goal mo, kaya mo naman sinabi na bibilhan mo ng Jollibee dahil para lang tumahan, para tumigil, pero wala ka naman talagang planong bumili ng Jollibee, 'no? Talagang Jollibee sinabi, 'no? Ah, 'yun po, minsan ganyan tayo. Minsan nagsasalita tayo ng hindi po talaga natin, iniisip na gawin. Ang ating Panginoon po hindi, 'no? Hindi po siya nagsasalita ng mga bagay na para lang tumahan tayo o para lang ma-pacify tayo, hindi po. Ang mga sinasabi ng ating Panginoon, tinutupad po niya, 'no? Wala pong pagbibiro sa ating Panginoon. Laging totoo ang kanyang sinasabi. Kaya 'wag po tayong mag-alala dahil kapag sinabi ito ng ating Panginoon, it happens. God said it and I believe it. Yan po yung sabi do'n sa kanta. Alam niyo ang pangako ng ating Panginoon, hindi po kailanman 'yun talaga mabibigo. Kung merong nabigo sa atin, 'no, 'wag po tayong sumuko. Maaari minsan po kasi ganito, 'no, sa ating pong pakikipag-usap, there are times when we talk to people around us, 'no, hindi pa sinasabi nung tao, halimbawa nag-uusap kayo, hindi pa niya sinasabi, meron na tayong iniisip na, "Ay, ito yung sasabihin niya." 'No? Unfortunately, there are times na hindi naman pala niya sinabi, pero nabuo sa isipan mo na sinabi niya. Kaya ang nangyari 'pag hindi niya ginawa, dahil hindi naman talaga niya sinabi, iniisip natin na nagkamali or hindi niya ginawa yung kanyang sinabi. Merong mga ganyan po sa mga pananalangin po natin. Minsan tayo po ay nananalangin at sinasabi po natin, "Panginoon, sana ito yung gawin mo, sana." At akala po natin, answered prayer na yan kasi yun yung iniisip nating mangyayari na gagawin. Pero hindi po pala yun. Hindi pala yun yung iniisip ng ating Panginoon na mangyayari, which is sometimes is not according to what He has said. Kaya nga napakaimportante, 'no? Huwag po natin pangunahan ang ating Panginoon because hintayin po natin siya. Dahil may mga sagot ang ating Panginoon sa atin na perfect. Unfortunately, sometimes may iba tayong gusto. At kapag hindi nangyari yung gusto natin, nagagalit tayo sa ating Panginoon. Alam nyo, siya ay perpekto. Huwag po nating pangunahan ang ating Panginoon. Sumunod po tayo. Tayo po ay maniwala sa Kanya, 'no? Dahil ang ating Panginoon, hindi po siya nagkukulang, hindi po siya nagkakamali. Okay? So, ang sunod na puntos po doon sa ating acronym na strong ay yung letter N. Never forsaken by the Lord, no? Nor forsake thee, ang sabi po doon sa text, hindi tayo iiwanan magpakailanman. Alam niyo po, ang presensya ng Diyos ay hindi po ito pansamantala, no? Hindi siya umaalis kapag mahirap na yung daan. Minsan ganyan na nangyayari, no, pag wala na. Katulad lang nung nangyari po doon sa prodigal son. No? Anong nangyari? Umalis siya doon sa bahay nila, dala-dala niya yung napakarami niyang pera na mana niya sa kanyang tatay. Pumunta siya sa ibang bansa, iba-ibang bayan. No? At doon, madami yung kanyang kaibigan. No? Dahil marami siyang pera. Pero nung nawala na siya ng pera, nawala na rin yung mga kaibigan niya, at siya po ay naging pulubi, no? At ganyan po ang nangyayari. Alam niyo ang ating Panginoon, no? Kahit pa nakalugmok tayo sa hirap, kahit tayo po ay talagang walang-wala na hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon. Tayo minsan ang nag-iiwan, katulad nung prodigal son, no? Nandun na yung tatay niya, mayaman yung tatay niya, pero yung anak ang umalis. Ang magandang bagay lang po doon ay na-realize nung anak na yung kanyang tatay ay mayaman, kahit yung mga kaalipin ng kanyang tatay ay may nakakain, pero siya, wala po siyang nakakain. Tayo po ba, no? Have we already realized that we need God? No? Tayo po ay bumalik sa ating Panginoon, lumapit sa ating Panginoon. Huwag tayong umalis sa harapan ng ating Panginoon. Dahil siya ang magbibigay
sa atin ang ating pong mga pangangailangan. Sabi niya sa Hebrew, sabi po sa Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Gayon din sabi sa Isaiah 49:15, yet I will not forget thee. Hindi kita kakalimutan. Ang ganda po no? Hindi pa tayo iiwanan o pababayaan, hindi rin tayo kakalimutan ng ating Panginoon. Napakagandang pangako sa bawat isa. Sa Prophets and Kings, ito po ang sabi, the Lord will not forsake those who trust in Him. No? Hindi po bababayaan ng Panginoon ang mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya maaaring pakiramdam po natin na tayo po ay nag-iisa, pero hindi kailanman tayo nag-iisa dahil hindi tayo iiwan ng ating Panginoong Diyos. Huwag po nating isipin na ang ating Panginoon ay wala, no, sa ating tabi dahil hindi po siya lumilisan. Unfortunately, ito po ang katotohanan. Tayo ang umaalis sa harapan ng ating Panginoon. Kapag sinusunod natin yung sarili po natin, kapag tayo po ay humahabol sa mga hindi mga gandang bagay dito sa mundo, no? Kapag nagiging selfish po tayo at ating iniisip na walang kaligayahan kasama sa Panginoon, ang kaligayahan ay nandito sa kamunduhan, ay yan po ay nangyayari. God never leaves us. Unfortunately, we are the ones leaving God. Huwag po sana mangyari na tayo po ay umiwan o iwanan natin ang ating Panginoon. At ang panghuling punto sa ating pong acronym na STRONG, go forward in faith and obedience. No? Sumulong tayo na may pananampalataya at merong pagsunod. Alam niyo po, yung lakas at tapang ay hindi po ito bagay na parang sa atin lang nanggagaling. Ang pangako ng Diyos, no, sa ating pong buhay ay magiging masaya, may kapayapaan, matatag kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Sabi po ni Joshua, no, sa Joshua 1:9, be strong and of good courage, for the Lord is with thee. No? Maging malakas daw po tayo at matapang sapagkat ang ating Panginoon ay kasama natin at sumasa atin. Ang sabi pa sa Psalm 37:23, the steps of a good man are ordered by the Lord. Kapag tayo daw po ay nasa ating Panginoon, yung mga hakbang natin, no, ito po ay itinatakda sa atin ng ating Panginoon. At tayo po ay nagiging, alam nyo, minsan, no, kapag kayo ay nagha-hiking, anong ginagawa? Ako po, kapag nagha-hiking, ay sumusunod ako doon sa isang tao at tinitingnan ko yung steps niya. No? Kapag maganda yung kanyang steps, halimbawa, matatag yung kanyang inapakan na bato, for example, siyempre, doon din ako hahakbang. Kasi alam ko na nakita ko na matigas o matatag yung bato. Kapag nakita ko po siya ay nadulas, iiwas po ako. Iba na yung tatapakan ko. Dahil nakita ko. Oo, ang ating Panginoon. Kapag siya po ang nagturo, nag-utos sa atin po ng ating pong lalakaran o hahakbangan, magtiwala tayo sapagkat yan ay tamang paghakbang at tamang mga desisyon. Sabi po sa Patriarchs and Prophets, page 431. When God points out a path of duty, He gives strength to walk in it. No? Kapag itinuro daw ng Diyos ang landas na ating pong hakbangan, binibigay po niya ang lakas para tayo po ay lumakad. No? Kaya huwag po nating hintayin na mawala yung takot sa atin. Sumulong tayo na sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Doon po kasi sa ating pong pagsunod, magkakaroon tayo ng lakas ng loob, magkakaroon tayo ng tapang. Kaya nga, dito po sa Deuteronomy 31:6, ang pangako ng Diyos sa bawat isa ay magkaroon tayo ng bagong buhay na lumalaban. Magiging matatag po tayo. No? Hindi tayo magkakaroon ng pagdadalawang isip sa ating pong mga desisyon. No? Magkakaroon tayo ng tapang. Hindi dahil sa walang panganib, kundi ang ating Panginoong Diyos ay kasama natin. Susulong po tayo
Hindi dahil sa madali ang daan, kundi kasama kasi natin ang ating Panginoon. Dahil hindi po siya nabibigo at hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. So alalahanin po natin yung ating pong acronym, no? Sabi po dito, be strong, no? Strong, S-T-O-R-N-G. S, strength comes from God. No? Ang lakas po natin ay galing lamang at nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Letter T, take courage, not fear. No? Lakasan po natin ang ating pangloob. Huwag po tayong matakot. No? At letter R, remember God goes with you. Tandaan po natin, kasama po natin ang ating Panginoong Diyos. O letter O, doon sa acronym na strong, overcome because God never fails. Mananagumpay tayo, hindi dahil sa tayo'y malakas o magaling, kundi dahil ang Diyos ay hindi nabibigo. Letter N, never forsaken by the Lord. Hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. And last, go forward in faith. Sumulong tayo na may pananampalataya. Isang lalaki po ang patuloy na naglalakad, no? At siya po ay nag-iisip kung ano yung dapat niyang gawin. Nakarinig siya po ng assurance sa ating Panginoon. Sumulong ka lang dahil kasama ko ikaw. Yan po sana ang maging buhay po natin. Yan sana ang ating maging experience. Huwag po tayong matakot sapagkat ang Panginoon mismo ang nagsasabing kasama kita. Huwag po tayong mag-alala. Kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit. Nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na biyaya sa bawat isa. Maraming salamat sa pangako po ninyo na hindi nyo kami iiwanan because patuloy nyo kaming sasamahan at gagabayan. Muli po namin itinatalaga ang aming po mga sarili sa inyo. Alam po namin, Panginoon, sa inyo lamang meron kaming lakas. Sa inyo lamang maganda ang buhay po namin. Sa inyo lamang may kapayapaan kami. Kaya amin pong muling tinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan po kami sa maghapon na ito na aming pong paggawa. At kayo nawa po ang siyang patuloy na pasalamatan namin at purihin sa aming pong buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.